Paano kung sabihin ko sa iyo na ang paborito mong almusal o ang kinakain mong merienda sa gabi ay dahan-dahan pero sigurado na kumukuha ng iyong enerhiya at nagpapaikli ng iyong buhay paglampas ng edad 50? Medyo matindi yan, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang nutrisyon para sa edad 50 pataas. Hindi ito tungkol sa mga nakababagot na diet or walang katapusang bawal. Tatalakayin natin ang mga totoong pagbabago sa pagkain na siguradong makakatulong sa iyo para mapanatili ang kalusugan, sigla at talas ng isip sa mahabang panahon. Ipapakita ko sa inyo ang 20 mahahalagang panuntunan na maaaring magpabago ng inyong pananaw sa pagkain habang nagkakaedad. At nangangako ako, kapag natapos mong panoorin ito, maiintindihan mo kung bakit ang ilan sa edad, 7 anyos, ay mas masigla pa kaysa sa iba na nasa 40 pa lang, at kung paano ka magiging isa sa kanila. Alamin muna natin kung bakit ang mga bagay na epektibo pa sa katawan mo noong nasa edad 30 or 40 ka ay biglang hindi na gumagana pagdating ng edad 50. Hindi ito sa lamangka. Ito ay purong pisyolohiya. Una, bumabagal ang metabolismo. Ang ating katawan ay nagiging mas mabagal sa pagsunog ng calories. Ibig sabihin, ang dating normal mong kinakain ay madaling nagiging taba o dagdag na timbang. Pangalawa, may pagbabago sa hormones, babae man o lalaki, na nakakaapekto sa lahat, mula sa mood hanggang sa kung saan naiipon ang taba sa katawan. Pangatlo, nagsisimula tayong mawalan ng muscle mass o tinatawag na sarcopenia. Tandaan na ang mga kalamnan ang pangunahing gumagamit ng enerhiya sa ating katawan. Pang-apat, habang tumatanda, humihina ang kakayahan ng ating katawan na sumipsip ng ilang mahahalagang nutrients tulad ng vitamin B12 o calcium. Ang pag-unawa sa mga prosesong ito ang unang hakbang para makabuo tayo ng isang bago at malusog na strategy sa pagkain na magiging kakampi mo at hindi kalaban. Kaya, ito ang unang patakaran. At ito marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Ang protina ang bago mong matalik na kaibigan. Marami ang nagkakamali na ang protina ay mahalaga lamang sa mga nagbubuhat at nagpapalaki ng kalamnan sa gym. Pero kapag ikaw ay nasa edad 50 pataas, nagiging kritikal ito sa paglaban sa tinatawag na sarcopenia o ang pagkawala ng masa ng ating kalamnan. Ang mga kalamnan ay hindi lang lakas, sila rin ang makina ng iyong metabolismo at nagsisilbing suporta sa iyong mga kasukasuan at kalansay. Kapag kulang ka sa protina, kailangan ng katawan natin ng mapagkukunan. Kaya literal na kukunin nito ang protina mula sa mismong mga kalamnan mo. Ang iyong layunin ay siguraduhin na may quality na protina sa bawat kainan. Ito ay maaaring lean na karne tulad ng dibdib ng manok or pabo, isda, itlog, low-fat cheese, mga buto-buto tulad ng lentils or chickpeas, at syempre, tofu. Kalimutan mo na ang mga hotdog or processed meat bilang pinagkukunan ng protina dahil ang mga ito ay punong-puno ng asin at masasamang taba. Isipin mo na lang ang protina bilang mga andamyo o scaffolding ng isang gusali. Kapag wala ito, tiyak na magsisimulang gumuho ang iyong katawan habang ikaw ay tumatanda. Dumako naman tayo sa buto. Ito ang panuntunan numero 2. Ang calcium at vitamin D ay hindi mapaghihiwalay na tambalan para mapanatiling matibay ang ating mga buto. Ang osteoporosis o ang pagiging marupok ng buto ay isang tahimik na epidemya sa mga nakatatanda, lalo na sa kababaihan. Ang pagkabali ng hip bone ay maituturing na nakakatakot na banta, kaya ang pinakamahusay na panangga rito ay ang pag-iingat at pag-iwas. Ang calcium ang pangunahing materyales
sa pagbuo ng ating mga buto. Ngunit mayroon itong sikreto. Halos hindi ito maa-absorb or magagamit ng katawan kung wala ang vitamin D. Ito ay parang naghatid ka ng libu-libong brick sa konstruksyon pero nalimutan mong magdala ng semento. Saan natin sila makukuha? Pangunahing pinagkukunan ng calcium ang mga produkto mula sa gatas, dairy, tulad ng cottage cheese, natural yogurt, kefir, at iba pang matitigas na keso, hard cheeses, kung mayroon kang lactose intolerance. Tumingin ka sa ibang alternatibo tulad ng linga, sesame seeds, almendras, almonds, sardinas na may kasamang buto para maabsorb ang calcium, at madahong gulay tulad ng spinach. Ngunit ang vitamin D naman ay pangunahing nagmumula sa sikat ng araw. Kahit na tropical tayo, minsan ay kulang pa rin tayo sa sapat na exposure. Kaya't mainam na kumonsulta sa doktor tungkol sa pag-inom ng some supplements, lalo na kung madalas kang nasa loob ng bahay o tuwing tag-ulan. Ang tambalang ito, calcium at vitamin D, ay ang pinakamahusay mong puhunan para sa isang aktibo at ligtas na kinabukasan. Ang pangatlong tuntunin, ito ay tungkol sa enerhiya. Pumili tayo ng complex carbohydrates sa halip na simple carbs. Ang carbohydrates ang mismong gasolina or panggatong ng ating katawan. Pero hindi pare-pareho ang klase ng panggatong na ito. Ang tinatawag nating simple carbs ay ang puting tinapay, matatamis, pastries, at puting kanin. Ilarawan mo silang parang tuyong sanga sa apoy. Mabilis silang magliyab na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo at panandaliang lakas. Ngunit kasing bilis din nila itong mawawala na mag-iiwan sa iyo ng gutom at pagod. Ito ay parang roller coaster para sa iyong blood sugar na kalaunan ay maaaring humantong sa insulin resistance at type 2 diabetes. Samantala, ang complex carbohydrates naman ay makikita sa whole grain na tinapay, brown rice, oatmeal, quinoa, at mga gulay. Sila naman ay parang malalaking kahoy o troso sa fireplace. Dahan-dahan silang masusunog na nagbibigay sa iyo ng matatag na enerhiya sa loob ng maraming oras nang hindi nagdudulot ng biglaang pagbabago sa asukal. Mayaman din sila sa fiber na tatalakayin natin mamaya. Sa pamamagitan lamang ng simpleng pagpapalit na ito sa iyong plato, mapapansin mong gaganda ang iyong tibay at ang iyong kakayahang mag-focus sa buong maghapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang popular na kuro-kuro. Hanggang ngayon, marami pa rin ang takot sa taba. Akala mo'y apoy dahil tingin nila ito ang pangunahing dahilan ng pagbigat ng katawan at sakit sa puso. Ang ikaapat na patakaran ay nagsasabing, mahalaga ang nakakabuting taba para sa utak at puso. Pero tandaan, hindi lahat ng taba ay pareho. Ang trans fats na makukuha sa margarine, fast food, at mga pang-industriyang baked goods ay talagang kaaway natin. Dapat itong tuluyang iwasan. Samantala, ang saturated fats, gaya ng nasa, mamantikang karne at mantikilya, butter, ay kailangan namang limitahan. Ngunit ang unsaturated fats, partikular na ang omega-3 fatty acids, ay parang ginto sa katawan natin, lalo na paglampas na tayo sa edad na 50. Nakakatulong ito upang labanan ang pamamaga, inflammation, magpababa ng level ng masamang kolesterol, panatilihin ang kalambutan, elasticity ng ating mga ugat, at napakaganda rin sa paggana ng utak at sa ating mood. Ang mga pangunahing pinagkukunan nito ay ang mga matatabang isda tulad ng salmon, mackerel, hasa-hasa, at herring, tamban o tunsoy. Kasama na ang abukado, extra virgin olive oil, mga mani, at mga buto ng flax at chia. Ang pagdagdag ng isang kutsara ng olive oil
Sa salad o ang pagkain ng isang dakot ng walnuts ay isang napakasimpleng hakbang tungo sa isang malusog na puso at matalas na isip. Dumako na tayo sa ating bituka. Ikalimang panuntunan, ang fiber or dietary fiber ay ang pangunahing makina ng ating panunaw. Habang tumatanda, kadalasang bumabagal ang paggana ng ating digestive tract. Ito ang nagdudulot ng mga hindi komportabling problema tulad ng pagkadumi at paglobo ng tiyan. Ang fiber na matatagpuan sa gulay, prutas, whole grains at legumes ang siyang solusyon dito. Ito ay gumaganang parang isang brush, naglilinis sa dingding ng bituka at parang espongha, sumisipsip ng mga lason or toxins. Ngunit hindi lang yon ang benepisyo. Ang fiber ay tumutulong kontrolin ang blood sugar level sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagsipsip ng carbohydrates. Nagbibigay din ito ng pakiramdam ng kabusugan upang maiwasan ang sobrang pagkain at mapanatili ang tamang timbang. Bukod pa rito, ito ang pagkain para sa mga good bacteria sa ating bituka. At tandaan, ang malusog na microbiome ang pundasyon ng matibay na resistensya. Sikapin na ang kalahati ng iyong plato ay puno ng gulay at lunti ang pagkain na may iba't ibang kulay, parang isang bahaghari. Isipin na ang bawat kulay ay naglalaman ng kakaibang set ng bitamina at antioxidants. Ang layunin mo, kumain ng bahaghari araw-araw. Ang panuntunan bilang anim, bagamat mukhang napakasimple, ito ang madalas nating malimutan. Uminom ng sapat at purong tubig, hindi lang puro tsaa o kape. Habang tumatanda, humihina ang pakiramdam natin sa uhaw. Maaaring dehydrated na tayo, pero hindi natin ito namamalayan. Tandaan, ang tubig ang pundasyon ng buhay. Kasali ito sa lahat ng metabolic process, nagdadala ng nutrisyon sa ating mga cells, nagtatanggal ng toxins, nagpapadulas sa mga kasukasuan, at nagre-regulate ng temperatura ng katawan. Ang matinding dehydration or pagkukulang sa tubig ay nagdudulot ng pananakit ng ulo, matinding pagod, hirap sa pag-concentrate, at maging pagkatuyo ng balat. Bagamat may tubig ang tsaa at kape, mayroon din itong diuretic effect. Ibig sabihin, mas pinapabilis nitong ilabas ang tubig sa katawan. Kaya hindi talaga sila maituturing na kapalit ng purong tubig. Gawin mong habit na laging may nakahandang bote o baso ng tubig sa tabi mo at sumipsip ka ng ilang beses bawat oras nang hindi na naghihintay ng uhaw. Ang recommended intake ay mga 30 milliliters bawat kilo ng timbang. Pero mas mainam na makinig ka sa pakiramdam mo at tingnan ang kulay ng ihi. Dapat ito ay light yellow or mapusyaw na dilaw. Ang simpleng tubig ang pinakamura at pinakaepektibong eliksir ng kabataan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tinatawag nating puting lason. Ang lason na halos nakatago sa lahat ng kinakain natin. Ito ang ikapitong patakaran. Bawasan natin ng radikal ang pagkonsumo ng asin. Ang hypertension or mas kilala bilang high blood pressure ay isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan pag-abot natin ng edad 50. Dahil dito, tumataas ang tsansa mong magka-atake sa puso, ma-stroke at magkaroon ng problema sa bato, kidneys. At ang pangunahing sanhi ng mataas na presyon ay ang sobrang sodium o ang karaniwang asin na ginagamit natin. Maaaring isipin mo na konti lang ang kinakain mong asin dahil hindi ka naman nagdadagdag ng asin sa plato mo. Pero ang karamihan, halos 80%, 80% ay nakatago sa mga ready-made o processed na pagkain. Sa tinapay, keso, delata, sauces, at mga processed meat tulad ng hot dogs o longganisa. Subukan mong basahin ang mga label ng binibili mo. Siguradong magugulat ka. Ayon sa World Health Organization,
WHO, ang rekomendadong dami ng asin sa isang araw ay hindi lalampas sa 5 gramo, 5G. Katumbas lang iyan ng isang kutsarita. Kaya tanggalin na ang asinang sa mesa at magsimulang gumamit ng iba't ibang herbs at pampalasa para bigyan ng lasa ang pagkain. Ang bawang, sibuyas, paminta, turmeric, paprika, at basil. Sila na ang bago mong mga kakampi para labanan ang mataas na presyon. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang kaaway, ang mas mapanganib. Ito ang ikawalong patakaran. Ang asukal ay ang iyong nakatago at pinakamapanganib na kalaban. Hindi lang ito tungkol sa asukal na idinadagdag mo sa kape o tsaa. Ang tinutukoy natin ay ang mga nakatagong asukal na halos lahat ng produkto ay mayroon, mula sa mga flavored yogurt, juice, cereal, sarsa, hanggang sa mga low-fat na pagkain. Ang sobrang asukal ay nagdudulot ng chronic inflammation o matinding pamamaga sa katawan. Ito ang ugat ng maraming sakit na may kaugnayan sa edad, tulad ng arthritis hanggang sa sakit sa puso. Binibilisan din nito ang pagtanda dahil sinisira nito ang collagen at elastin na nagreresulta sa mabilis na paglabas ng mga kulubot sa balat. Nagiging sanhi rin ito ng pagdagdag ng timbang, lalo na sa taba sa tiyan, visceral fat, na isa namang malaking panganib para sa diabetes. Kaya simulan ninyong pag-aralan ng mabuti ang mga nakasulat sa etiketa ng pagkain. Kung ang asukal o iba't ibang uri ng syrup ang nangunguna sa listahan ng mga sangkap, ibalik na lang agad ang produktong iyon sa istante. Sa halip na matatamis na pagkain, piliin ang mga prutas at berries. Mayroon itong natural na asukal na may kasama pang fiber na mahalaga sa kalusugan. Maniwala kayo, sa pag-iwas lang sa sobrang asukal, mararamdaman ninyo ang pambihirang gaan ng pakiramdam at mas maraming enerhiya. Tatalakayin naman natin ang isa pang napakahalagang bitamina. Ikasyam na panuntunan. Siguraduhin na tama ang label ng bitamina B12 mo. Ang bitaminang ito ay may susi na papel sa maayos na paggana ng ating nervous system, sa pagbuo ng mga pulang selula ng dugo, red blood cells, at sa produksyon ng DNA. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng anemia, matinding pagkapagod, pamamanhid ng mga kamay at paa, problema sa memorya, at maging depresyon. Ang problema, habang tumatanda, bumababa ang produksyon sa tiyan ng tinatawag na intrinsic factor, isang espesyal na protina na kinakailangan upang maabsorb ng katawan ang B12 mula sa ating kinakain. Kaya naman, kahit kumakain ka ng sapat na pagkaing mayaman sa bitaminang ito, posible na hindi pa rin ito maabsorb ng maayos. Ang pangunahing pinagkukunan ng B12 ay mga produktong galing sa hayop, tulad ng karne, atay, isda, itlog, at mga dairy product. Kung ikaw ay isang vegetarian or kung napansin mo ang mga sintomas na nabanggit, mahalagang magpa-blood test at kumonsulta sa doktor tungkol sa pag-inom ng supplements. Ito ang sitwasyon kung saan ang pag-iwas or prevention ay mas madali at mas mura kaysa sa pagpapagaling. Panuntunan bilang 10: mag-imbak ng antioxidants, ang iyong personal na kalasag laban sa pagtanda. Ang ating katawan ay patuloy na inaatake ng free radicals, mga unstable na molecule na sumisira sa ating mga selula at nagpapabilis ng proseso ng pagtanda. Nabubuo ang mga ito dahil sa stress, polusyon, at ultraviolet UV rays. Ang mga antioxidants ay mga sustansya na pumipigil at sumusugpo sa mga agresor na ito. Saan natin sila makikita? Sa mga makukulay na gulay, prutas, at berries. Tandaan ang simpleng tuntunin: kung mas matingkad at mas madilim ang kulay ng pagkain, mas marami itong taglay na antioxidants. Ang
blueberry, blackberry, raspberry, dark grapes, beets, pulang sili, bell pepper, spinach, at broccoli. Ito ang iyong mga superhero sa pagkain. Malalakas ding antioxidant source ang green tea, dark chocolate na may mataas na cocoa content at ilang pampalasa gaya ng turmeric, luyang dilaw. Kapag isinama mo ang mga ito sa pang-araw-araw mong pagkain, tinutulungan mo ang iyong katawan na labanan ang oxidative stress sa cellular level. Mapapanatili mo ang kinis ng balat, kalusugan ng mga ugat, at proteksyon laban sa maraming chronic diseases. Siguraduhin mong matingkad at makulay ang iyong plato, parang palette ng isang pintor. Ang ikalabing isang panuntunan ay hindi lang nakatuon sa kung anong klase ng pagkain ang nasa plato mo, kundi pati na rin sa dami nito. Napakahalaga na ngayon ang laki ng serving o sukat ng iyong porsyon. Tulad ng napag-usapan na natin, natural na bumabagal ang ating metabolismo habang tayo ay tumatanda. Ibig sabihin, mas kaunti na lang ang kailangan nating kalorya para mapanatili ang normal na takbo ng ating katawan. Kung pareho pa rin ang porsyon na kinakain mo tulad noong ikaw ay 30 anyos, halos hindi maiiwasan ang pagdagdag ng timbang. Pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mo ng magutom. Gumamit ka lang ng ilang simpleng diskarte. Halimbawa, palitan ang nakasanayang plato ng mas maliliit. Sa pananaw ng ating isip, ang isang punong maliit na plato ay katumbas na ng sapat na serving. Kumain ng dahan-dahan at nguyain ang pagkain ng maigi. Tandaan, ang senyales ng kabusugan ay umaabot lang sa ating utak 20 minuto pagkatapos nating magsimulang kumain. Kapag mabilis ka kumain, malaki ang tsansa na makakain ka ng mas marami kaysa sa talagang kailangan mo. Makinig ka sa iyong katawan. Kumain kapag nakakaramdam ng gutom at huminto kapag bahagya ka ng busog. Hindi kapag hindi mo na halos maihinga ang tiyan mo. Ang simpleng patakarang ito ay tutulong sa iyo na madaling makontrol ang timbang nang hindi kailangan ng mahigpit na dieta. Ikalabindalawang panuntunan. Huwag na huwag mong lalaktawan ang almusal. Paggising mo sa umaga, lalo na pagkatapos ng mahabang pahinga, napakabagal ng iyong metabolism. Ang tamang almusal ay parang susi na nagpapaandar sa iyong katawan. Ito ang nagpapasimula sa metabolic processes at nagbibigay ng sapat na lakas para sa buong umaga. Madalas, ang mga taong hindi nag-aalmusal ay kumakain ng sobra pagdating ng tanghalian at hapunan. Dahil sa matinding gutom, mas pinipili pa nila ang mga pagkaing hindi healthy. Ang perpektong almusal ay kailangang mayroong tatlong macronutrients: protina, taba, at complex carbohydrates. Halimbawa, pwedeng mag-oatmeal ka na may gatas o tubig na may kasamang berries at mani. Pwede ring omelette na may gulay at isang hiwa ng whole grain bread. O kaya, cottage cheese na may herbs at isang kutsara ng flax seeds. Ang ganitong klase ng almusal ay sisigurong may lakas ka, magtatagal ang iyong kabusugan, at maiiwasan mo ang mga di magandang snacks. Ang almusal ay hindi lang basta kain, isa itong estratehikong puhunan sa iyong pagiging produktibo at pangkalahatang kaginhawaan sa buong araw. Kung ang almusal ang siyang nagpapaandar sa makina ng ating katawan, ang hapunan naman ang magsisiguro ng maayos na pagpapatigil nito. Ikalabintatlong panuntunan, ang magaang hapunan ay susi sa magandang tulog at kalusugan. Sa gabi, ang ating katawan ay dapat nagpapahinga at nagre-recover, hindi nagpapakahirap sa pagtunaw ng mabibigat na pagkain. Ang mataba at mabigat na hapunan bago matulog ay maaaring magdulot ng heartburn or acid reflux, makasira sa kalidad ng iyong tulog,
at maging sanhi ng pagtaba. Ito ay dahil ang mga hindi nagamit na kalori ay mas malaking posibilidad na maging taba habang natutulog ka. Sikaping kumain ng hapunan 3 o 4 na oras bago ka matulog. Ang perpektong hapunan ay kombinasyon ng madaling tunawing protina at gulay. Halimbawa, inihaw na isda na may salad, steamed na chicken breast na may broccoli, o kaya naman vegetable stew na may lentils. Iwasan sa hapunan ang maraming carbohydrates, lalo na ang simple carbs. Gayun din ang mga pinirito at mamantikang pagkain. Ang magaang hapunan ay hindi lang magpapaganda sa kalidad ng iyong tulog, tutulungan ka rin nitong gumising na presko at walang bigat na nararamdaman sa tiyan. Tandaan ang matandang kasabihan, ang almusal ay iyo, ang tanghalian ay hatiin mo sa kaibigan, at ang hapunan ay ibigay mo sa kalaban. Napakalalim ng kahulugan nito. Ang ikalabing-4 na panuntunan ay maaaring maging kontrobersyal, pero ito ay kritikal para sa pangmatagalang buhay. Lubusan na nating iwasan ang lahat ng uri ng processed meat o pinrosesong karne. Sa kategoryang ito kasama ang mga hotdog, longganisa, sausage, bacon, ham, at iba pang mga produktong karne na ginagawa sa pabrika. Opisyal na kinlasipika ng International Agency for Research on Cancer, IARC, ang processed meat bilang Group 1 carcinogen. Ibig sabihin, isa itong sangkap na nagdudulot ng kanser, inihanay kasama ng asbestos at sigarilyo. Ang regular na pagkain ng mga ito ay lubos na nagpapataas ng panganib na magkaroon ng colorectal cancer. Bukod pa rito, naglalaman ang mga ito ng sobrang dami ng asin, preserbatibo, flavor enhancers, at saturated fats na nakakasama sa kalusugan ng ating puso at mga ugat na hindi naman ibig sabihin nito ay mamamatay ka agad sa isang sandwich na may ham o longganisa. Pero kung bahagi na ito ng pang-araw-araw mong pagkain, ang panganib sa iyong kalusugan ay tataas ng napakadami. Ipalit mo ang mga ito sa mga natural na karne, tulad ng nilagang manok, inihaw na pabo, naway, turkey, o mga roast na gawa sa bahay. Mas masarap ito at walang katulad ang benepisyo nito sa iyong kalusugan. Balikan ulit natin ang ating bituka dahil ang kalusugan nito ang siyang pundasyon ng ating buong katawan. At ito ang ikalabing-limang patakaran. Tuklasin ang kapangyarihan ng fermented na pagkain. Ang mga ito ay pagkain na dumaan sa natural na proseso ng pagpapaasim, fermentation, gamit ang mga beneficial bacteria o mas kilala bilang probiotics. Ang maliliit na bayani na ito ay nagpaparami sa ating bituka. Sila ang nagtataboy sa masasamang mikroorganismo, nagpapaganda ng ating panunaw, nagpapalakas ng ating immune system. At alam mo ba, nakakabuti rin sila sa ating mood. Hindi nga natin matatawaran kung bakit tinatawag ang bituka na ating pangalawang utak. Kabilang sa pinakamadaling hanapin at nakasanayan na nating fermented na pagkain ay ang sauerkraut. Dapat lang, galing sa natural na pag-ferment at walang suka. Natural na yogurt na walang asukal, kefir, at syempre, mayroon ding kimchi. O kaya naman ay kombucha or tea mushroom. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ito sa iyong diet, kahit ilang beses lang sa loob ng isang linggo, naglalagay ka na ng napakalaking puhunan para sa kalusugan ng iyong microflora. Tandaan, ang pinakamahalaga ay pumili ng mga produkto na may live cultures at iwasan ang added sugar dahil ang asukal ang siyang sumisira sa lahat ng benepisyo na dala ng probiotics. Ito ay isang simple, masarap at epektibong paraan para suportahan ang ating kalusugan mula sa loob. Napag-usapan na natin na kailangang bawasan ang paggamit ng asin.
Pero paano kaya natin mapapanatiling masarap ang pagkain kahit wala ito? Ang ikalabing-anim na alituntunin ay nag-aalok ng solusyon, gumamit ng iba't ibang spices at herbs imbes na asin. Talaga namang napakabait ng kalikasan dahil binigyan tayo ng napakaraming natural na pampalasa. Hindi lang nito pinababango at pinasasarap ang ating mga luto, kundi may matitindi rin itong benepisyo sa kalusugan. Halimbawa, ang turmeric o luyang dilaw ay may curcumin, isang mabisang panglaban sa pamamaga. Ang luya at bawang naman ay nagpapalakas ng ating immune system at lumalaban sa mga bakterya. Ang kanila o cinnamon ay nakakatulong magbalanse ng blood sugar. Samantala, ang oregano, basil at rosemary ay sagana naman sa antioxidants. Huwag kang matakot na mag-eksperimento. Magdagdag ng mga pinatuyong herbs sa sabaw at stew, at ang mga sariwang dahon naman ay sa salad. Udburan mo rin ng mababangong halo ng paminta at paprika ang karne at isda. Magugulat ka sa lalim at dami ng lasa na makukuha mo sa pamilyar na pagkain kahit wala kang inilagay na kahit isang butil ng asin. Hindi lang ito makakabuti sa iyong presyon, kundi gagawin din nitong isang masining na gawain ang iyong pagluluto. Ang panlabing-pitong patakaran, limitahan ang pag-inom ng alak or adult drinks. Habang nagkakaedad, mas nahihirapan ang ating katawan na iproseso ang alak. Mas nagiging vulnerable or delikado ang ating atay. At ang hangover ay mas sumasakit or mas matindi. Ang alak ay tinatawag nating empty calories, mga kaloryang walang nutritional value, na siyang nagpapabigat sa timbang. Nakaka-dehydrate rin ito, nakakasira sa kalidad ng tulog, nagpapataas ng presyon, at maaaring makasama kapag naghahalo sa mga gamot na karaniwang iniinom ng mga senior. Hindi naman ibig sabihin nito ay kailangan na nating magkaroon ng total abstinence or kumpletong pagtigil. Sa katunayan, ayon sa ilang pag-aaral, ang isang baso ng dekalidad na red dry wine ilang beses sa isang linggo ay posibleng makatulong pa sa puso dahil sa taglay nitong antioxidants. Ngunit ang pinakaimportante, ang susi dito ay moderation or pagtitimpi. Isang baso lang ang pinag-uusapan natin dito, hindi isang buong bote. Ang mga matatapang na inumin, hard drinks, at matatamis na cocktails ay mas mainam na iwasan or bawasan na lang talaga. Tandaan, walang tinatawag na ligtas na dosis ng alak. At sa huli, mas kaunti ang iniinom. Mas maganda ang magiging epekto nito sa pangmatagalang kalusugan. Ang ikalabing-walong tuntunin ay nakatuon sa isang mineral na tinaguriang mineral ng pagpapahinahon o mineral ng kapayapaan. Kaya't siguraduhin na sapat ang iyong pagkuha ng magnesium. Ang magnesium ay kasali sa mahigit 300 biochemical reaction sa ating katawan. Mahalaga ito para sa maayos na paggana ng ating mga kalamnan at nervous system. Nakakatulong din itong panatilihin ang matatag na tibok ng puso at kontrolin ang blood sugar pati na ang blood pressure. Ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng muscle cramps, hirap sa pagtulog, insomnia, iritasyon, labis na pagkabalisa, anxiety, at matinding pagkapagod. Habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng katawan na sumipsip o mag-absorb ng magnesium. Dagdag pa rito, ang matinding stress at ilang uri ng gamot ay mas lalong nagpapaubos sa reserba nito. Saan mo ito makukuha? Ang mga mahuhusay na pinagkukunan ng magnesium ay ang mga mani, nuts, lalo na ang almonds at kasoy, cashews, buto ng kalabasa at sunflower, mga beans o legumes, whole grains, avocado, saging, at dark chocolate. Sa pagdaragdag ng mga pagkaing ito sa iyong diet, matutulungan mo ang iyong
nervous system na labanan ng stress. Mapapabuti mo ang iyong tulog at mapapanatili mo ang kalusugan ng iyong puso. Ang pagkain ng isang dakot ng mani bilang snack ay isang simple at epektibong paraan upang mapunan ang reserba ng mahalagang mineral na ito. Ang ika-19 na panuntunan ay patungkol sa mindset sa pagkain. Dapat mas flexible ka, hindi yung sobrang higpit sa pagbabawal. Kasi kapag masyadong strict or all or nothing ang diet mo, darating at darating ang araw na maggi-give up ka at makakaramdam ka ng matinding guilt. Ang healthy eating pagkatapos ng edad 50 ay hindi isang panandaliang marathon. Isa itong bagong lifestyle na dapat mong panatilihin habang buhay. Kaya naman, dapat komportable ka dito. Gamitin mo ang 80-20 rule. Ito ay nangangahulugang 80%, 80% ng iyong pagkain ay dapat binubuo ng mga whole at masustansyang pagkain na napag-usapan na natin. Ang 20%, 20% naman, ireserba mo para sa maliliit na paborito o guilty pleasures. Isang slice ng paborito mong cake sa birthday, isang scoop ng ice cream sa mainit na araw, o isang baso ng wine kasama ng mga kaibigan. Kapag alam mong mayroon kang ganitong kalayaan, mas nagiging madali para sa iyo na panatilihin ang mga healthy habits. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung nakalabas ka man sa plano. Balik ka lang agad sa dati mong healthy diet pagdating ng kinabukasan. Ang mahalaga ay ang overall or pangkalahatang takbo ng pagkain mo, hindi lang ang iisang pagkakamali. Ang pagkakaroon ng healthy at magandang relasyon sa pagkain ay isa ring mahalagang bahagi ng ating kalusugan. At ang pangdalawampu, ang pinakahuli, at ito ang patakaran na nasa ibabaw ng lahat. Ang pagkonsulta sa doktor ay isang obligasyon. Lahat ng impormasyon na ibinigay sa videong ito ay pangkalahatan lamang at para sa rekomendasyon. Ngunit tandaan, ang bawat katawan ay natatangi. Baka mayroon kang sariling chronic diseases, alerhiya, o kakulangan sa bitamina at mineral. Bago mo tuluyang baguhin ang iyong diet o magsimulang uminom ng anumang supplement, kinakailangang makipag-usap ka muna sa iyong doktor o sa isang kwalipikadong dietitian. Magpa-blood test ka muna para malaman mo kung ano talaga ang kulang sa iyong katawan. Maaaring kailangan mo ng personalized na pagbabago sa iyong pagkain tulad ng pagdaragdag ng iron kung mayroon kang anemia o paglimita sa ilang pagkain kung may problema ka sa bato. Ang propesyonal na payo ay makakatulong sa iyo na gumawa ng plano sa pagkain na perpektong babagay sa iyo at magdudulot ng pinakamalaking benepisyo para sa iyong kalusugan. Ang iyong kalusugan ay isang team effort kung saan ikaw at ang iyong doktor ang pangunahing magka-partner. Kaya, tulad ng nakikita ninyo, ang pagkain paglampas ng edad 50 ay hindi tungkol sa mga mahihirap na dieta o sobrang paghihigpit. Ito ay isang nakakawiling paglalakbay ng pagkilala sa sariling katawan. Ito ay tungkol sa malay na pagpili at pagmamahal sa sarili. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong itapon ang lahat ng masarap, kundi ang matutong makita ang pambihirang lasa at kasiyahan sa mga masustansya at whole foods. Tinalakay natin ang 20 pangunahing patakaran mula sa kahalagahan ng protina para sa kalamnan, calcium para sa buto, hanggang sa nakatagong banta ng labis na asukal at asin. Naintindihan din natin kung bakit kailangan nating kumain ng rainbow, ng gulay, uminom ng malinis na tubig, at huwag matakot sa mga healthy fats. Ang bawat punto rito ay hindi lang simpleng payo. Ito ay isang batong pundasyon para sa inyong kalusugan at aktibong pamumuhay ng matagal.
Ito ang inyong personal na gamit para maging mas masigla, magmukhang mas bata, at mamuhay ng lubusan anuman ang nakasaad na edad sa inyong ID. Maraming, maraming salamat sa panonood ng mahalagang videong ito hanggang sa huli. Umaasa akong nakakuha kayo ng kahit ilang kapaki-pakinabang na ideya na maaari ninyong simulang gamitin ngayon din. Kung ganoon, pakiusap, mag-iwan kayo ng like. Ito ang pinakamahusay na suporta para sa aming channel at palatandaan na may kabuluhan ang aming ginagawa. Siguraduhin din na mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga bagong episode tungkol sa kung paano mamuhay ng matagal at masaya. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Anong mga diet rules or patakaran sa pagkain ang nakakatulong sa inyo para manatiling fit paglampas ng 50? O baka naman, mayroon kayong mga karaniwang alamat o myth tungkol sa pagkain na gusto ninyong pag-usapan? Ibahagi ang inyong karanasan at ideya sa comments sa ibaba ng video na ito. Magtatag tayo ng isang kapaki-pakinabang na community at magtulungan sa daan tungo sa kalusugan. Hanggang sa muli.